Good morning mga OFW. Mag-ano lang po ako. Mag-vlogger lang. Ito lang muna po sa inyo. Pagod ako na po. Aray ko. Pagod. Pagod po. Kararating lang po namin. I'm tired. Hirap ng mahirap. Yung friend ko nagbo-blower din siya. Ayun siya. Naglilinis din siya ng harapan niya. Maganda po yung ano niya, yung garden niya. Very beautiful yung ano niya. Ang ganda. Ang ganda ng mga halaman niya. Bilog na bilog. Masipag po siya. Ano ba yung English ng masipag? Industrious? I'm very tired. Ang hirap po kumita ng pera. Naglinis po kami doon sa friend namin. 2 oras, $40 binigay. Ako lang naglinis dapat doon. Tinulungan ako ni Pao. Dapat yon every Saturday. 2 Saturday hindi kami nakapaglinis to kasi may sakit yung friend ko. Yung friend namin. Ay nako, ang hirap po. Pero sabi ni Pao, pag sa iba daw yung mga $100 na yun. Sabi ko, yaman na pre naman natin yun. Pagod po ako. 2 oras. Wala man akong ginawa, nagpunas lang ako, nakabasag pa ako nung figurine. Nakakahiya tuloy. Nabasag ko na dati yun. Tapos, dinikit na nung asawa ng friend ko. Tapos ngayon, nabunggo ko na naman. Nasira na naman. Nahiya tuloy ako. Sabi ko, sorry. I do that again. Hindi ko masadya yun. Ewan ko lagi na yun. Pinunasan ko kasi. Natumbang ganun. Nabasag. Kasi nadikit lang yun. Masipag po yan, friend kong yun. Ganda po ng garden niya. Lagi naglilinis yan ng garden niya. Kanina nagdamo po ako doon. Kaso nung mainit na, sabi ko, tama na ako. Hindi na ako bukas na lang uli. Hindi ko naman alam na alis kami ng anak ko. Ma, sabi niya, asan ka? Sabi niya, dito lang ako. Pagod po ako mga friend. Hirap po kumita ng pera. Pag matanda ka na, nadadama mo na yung pagod na.
Pero nung bata po ako, hindi ko inaano yun. Hindi ko dinadama yung mga hirap-hirap na ganun. Ngayon ko lang nadadama-dama ngayon yung mga hirap na ganun kasi matanda na ako. Ganun po pala pag tumatanda na, mahina na ang resistensya. Mamaya-maya po maliligo po ako pagkatapos ko mag-video. So, nainitan po ako. Maliligo po ako. Nilabas ko yung ulam ng apo ko, giniling. Mamaya ko na lang. Agadilyo ba tawag doon? Giniling na baka, lalagyan ko ng na patatas. Parang minudong giniling. Minudong giniling. Giniling na minudo. Yan ako po yun mamaya. Mamaya po ko. Lulutuin ko yung sapo ko. Maagang uwi po ko ngayon. Half day lang siya ngayon. Nagdidilig siya. Ang ganda ng pandilig niya. Kung wala lang akong scoliosis, kayang-kaya ko lahat yung gawain yan. Kaso may scoliosis ako, masakit sa likod. Pag napapagod na ako, masakit sa likod, mga friend. Pag naglalakad nga lang po ako ng malayo, masakit eh. Pero masakit po. Kaya tamad ako, pipit-piting ko sana yung aking inkan. Kaso, tinatamad ako. Tsaka nagugutom ako. Hindi ko alam kung ano kakainin ko. Magpiprito na lang ako ng itlog, tas ng bacon, tas lalagyan ko ng mayonnaise yung monay doon. May monay pala ako doon. Sana ko, burger stick, kaso wala akong mushroom. Ano ba yan? Mushroom. Wala akong mushroom na meron ako dyan, mushroom cream. Pero walang mushroom na buo. Gusto ko masarap yung may mushroom. Maybe tomorrow bibili kami ng anak ko na. Nakapagod mga friend. I'm tired, very tired. Ay, lulutuin ko pala yung togi ko. Oh my goodness. Ay, gusto ko nga pala togi. I want togi. Lulutuin ko pala ngayon yung togi. Uulamin ko ngayon yung togi niya. Gusto ko togi. Sarap sana kung may pritong isda. Kaso wala kaming isda. I have no fish. Hindi pag nag-grocery yung ko, tatabihin ko, bili siya ng fish kung meron sa HEB. Minsan po kasi merong isda doon sa HEB. Minsan wala. Minsan, meron doon, tilapia. Nakakasawa naman puro tilapia. I want galunggong or bangus. Gusto ko bangus. Paksiw na bangus, I want. Tsaka pritong bangus, I want. Pritong galunggong, gusto ko yun. Oh, adobong galunggong, na-miss ko yun. Oh my goodness, I want that. I'm tired. Very tired, mga friend. Napagod po ako. Ay, naku, hirap na matanda na. Maganda po panahon ngayon dito. Tingnan nyo mga friend, mainit. Hindi naman masyadong mainit. Hindi hindi malamig, katamtaman lang. Parang klima lang sa Philippines, ganun. Maganda po. Sa Hawaii, maganda din ang klima. Parang Philippines lang. Pero kailangan lagi kami naka-aircon kasi doon eh. Sobrang init. Dapat ang namin centralize yung aircon namin. Very hot doon. Di katulad dito talaga. Pag hot sa labas, naka-aircon kami, malamig. Pag malamig sa labas, heater naman yung aming aircon. Sinut ko na yung hikaw ko, mga friend. Tsaka yung binili sa akin sing-sing ng anak ko. Kasi yung binili sa akin ng Mother's Day ng anak ko, kwintas na wala.
Shoot ko na lang kaysa mawala. Hindi ko alam ba't nawala yun. Sayang wala. Ikaw ang ligaya ko, napapawi ng dahil sa'yo. La 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 la. La 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 la. Pag ganitong panahon may nagmumotor. Kaya lang yung mga motor nila mga ano big bike. Mga big bike yung kanilang mga motor. Mga big bike yung mga motor nila. Ginagamit. Kwentuhan muna po tayo mga prena. Tapos magliligpit na ako doon sa loob. Liligpitin ko yung mga platong hinugasan ko. Pagod po ako mga prena. I'm very tired. Ang sarap na nagja-jogging sila, diba? Hindi ko alam kung negro yun o ano. Kasi marami siyang tattoo. Oh, this is my son. My grandson. Ayan na po siya. Wala pa akong ulam na lulutuin sa kanya. My goodness, wala pa. Hungry ka na, Apo? You kumain ka na. Chick-fil-A. Chick-fil-A? Peace fillet? Ha? Peace fillet? Chick-fil-A! Yung fast food. Ah, Chick-fil-A. yun po yung apo ko. Napakabait po ang apo ko yan. Mabait po yung apo ko. I love my apo. I love very much my apo. Love ko po yan. Alaga ko po yan. Botong maliit. Botong pinanganak siya. Kaso 2 years ko rin di siya naalagaan kasi pumunta na siya dito sa Texas. Tapos siya ng grade 6 hanggang grade 7, grade 8. Ayun. 2 years din kami hindi nagkita ng apo ko. Years kami hindi nakita ng apo ko. 2 years ko rin hindi siya naalagaan. 16 years ko lang siya naalagaan. Yung mga apo ko sa Philippines, sila Maay, I love you Maay, I love you Masyo, I love you Mara. Be a good girl. Love you mga apo, mahal na mahal kayo ni nanay. May luluto kay apo ko na ano. Ikaw ang ligaya. Nilabas ko ni giniling. Buti si Mark nadidiligan niya yung halaman niya. Yung halaman ko yan, hindi nadidiligan. Yung kanya, dinidiligan niya. Yun. Yung mga cactus ko, hindi na dinidiligan niya kasi hindi naman yung kailangan tubig. Yung snake plant pala pwede sa loob ng bahay. At saka yung ano ba yan? Sabila. Ano ba tawag? Aloe vera. Pwede pala sa loob ng bahay. Darararan. Darararan. Yung snake plant ko po namatay, na dry. Anong po nalusaw sa yelo. Kasi po no isang ano dito, nag-yelo, nag-snow, yun. Hindi ko tinakpan ko naman kaso tumalab yung ano, yung takip ko sa ano. Kinumutan ko sila kaso tumalab yung ano. Hindi ko na ipasok, yun ang pagkakamali ko. Hindi ko napasok sa dito. Yung isang aloe vera dito, buhay. Aray ko. Ayan po. Nabuhay siya.
Kaso hindi ko siya nag-itlog. Ayan. Nabuhay siya. Hindi siya naanusa. Yan naman eh. Actually, like Marie's age, like No, no. 34 or something. Go. She hasn't had a boyfriend. Anyway, it's like, and then apparently he's been looking at my ass and making comments about my ass. Yeah, she got think about it. And then Andrea, this little Mexican girl, every time he charges and then he's coming out, he always floats her out. And she made a comment to her, if I had an ass like yours, I bet I would have done either. And so she was like upset about that, because apparently Joseph don't send her out because he wants to be looking at her ass. They don't do takeaways? They're supposed to, that's what I'm telling you. That's what the staff are complaining about. Only when he charges, right? Shit like that. He's doing shit like that, and then when he's on the floor, if he assigns himself something, he'll make other staff do it. Like he's not, and then when other charges are charging, he'll pass it along. He don't do it. He'll stay behind the nurse's station, chilling, do whatever. He'll break him out or whatever, but he'll come back and he'll be like with Caitlin or whoever, bullshit in there, right? Yes. Sitting at my desk, eating his food, whatever. So I told Caitlin, right? I told Caitlin, I was like, okay, I was like, first of all, she goes, I was just afraid to say anything because, you know, I'm like, what? So I already knew. Like, yeah, she was always hanging around there, and I just feel like she ain't listening. And I was like, okay, I didn't tell Caitlin that though. So I was like, don't ever feel like you can't come to us, especially if someone's making you feel uncomfortable or make comments like that. You take that very easily, calling it too, and that's telling the whole thing that we're supposed to say. And I was like, there is a form, there's a process, but I like to sit with you and Carrie so you can go over it together. Carrie, I think, is out today, but Jennifer's here. Yes, let me get with Jennifer. Well, tell me why we're over there about to talk to her. And I'm in the office talking to Jennifer about the situation. Caitlin popped her head and said, hey, by the way, we're floating Abigail out because Alicia just called MPS on her. Girl, I swear I think she did it. I swear, Caitlin told Alicia to do it. I swear, Caitlin, or Abigail was on ass, right? Because about the phone shit before anything was in place. She knows. She ain't scared and impatient, girl. She was telling us. Well, you couldn't talk to her then. She got sent out. Well, she got pissed. Because she thinks that what we were thinking, it was funny, right? That happened like that, especially when she talked to me. And then how did you know? And the APS hasn't called yet. thank you. And I told Jen, I said, Jen, this does not look good. I was like, she just talked to me about this. I talked to Caitlin too. And then all of a sudden, they call APS. It's like, that's fucking weird. But that even if she called, but APS hasn't called. I know. That's why I'm fishy. So Abigail went to Jennifer Palmer's office and Teresa to talk to them. Well, I don't know if they were there. They told her she was to talk to follow him and talk to them. They still listened, right? Couldn't find her. She went to 3C2A or something. She went to 612 to look for Jen. Jen was in the interview and she came back to 613 and we were talking. Well, she went to 612 looking for Jen, but she waited too long and Jen was like, calling nurse office, where's Abby? Well, she went to 612 looking for you. I'm like, oh, great, I'm on 613, so we call 612. Hey, 612, Abby there, we can talk to her. She there so we can go down. She just walked out. Do y'all know where she went? No. What do you want? Motherfucker. We didn't call her cell phone. So, right, Stop. she's there. So anyway, we call Wait. the office. She's on 2C. So we were able to talk to her. She goes,
Yeah, and it's just it's funny, you know. I talked to Michelle about this, and all of a sudden I'm getting sent out. Like I don't know, it just seems wrong. And Jim was like telling her, I have a form. Like, do you feel like you need to call the APS? I have a form, yeah. I have a form for you, you know, to fill out if you want to. We can, you know, have those. You know, so we have resources too, because sometimes these are dramatic, all the shit we're supposed to say I told her, right? So after, before all that, before APS was called and all that, I went to Caitlin, and I told her, I said, hey, Abigail just told me she wants to file a sexual harassment charge on 2 staff members here. She's like, what? She's like, who? And I was like, Joseph and Abigail. Andrea. For what? And I told her, like her face, right? And I said, well, Jeremy, Joseph made it, like, they made her feel uncomfortable, that I told her she was what? Like that. And then, Be jealous. yeah. You don't have an ass, bitch. And then I told her about Andrea, and that's what the comment that she made. I was like, so, I don't know what to do. I'm ready for you, but do we need to call someone, or, right? Because he shouldn't be here, right? And she goes, I don't know. Like that. And I was like, okay. Like, I guess I'll text Carrie to find out, like, you know? And so I called Carrie. Well, while I'm texting Carrie, someone came up to me. Who Google. was it? Amy. Amy came up to me and said one of the emails, the female, she quit already. She was walking out and she looked in Michael's room, and this motherfucker, Joseph, was laid out on the bed, just chilling on the other bed watching Michael like this. And she's like, she wants to know if it's appropriate for staff to lay on the bed. And I was like, absolutely not. And I was like, who's the staff? Wait lang po natin itong dryer ko. Dito muna tayo mga po. Wala akong maano dun eh. Yan po. Tingnan nyo, very clean po yung ano. Yan yung cactus ko. Malaki na. Ito po, tumubo na siya. Ay, nawala. Ito, tumubo na siya. Ayan na. Tapos dito, meron din akong cactus. There. Yan po. Yung cactus ko. Ayan. Ayun. Tapos dito po, meron po dito. Alam mo mga friend, 4 years na yan, no? Ganyan pa rin kaliit. Ayan, no? 4 years na yan. Nang dumating ako dito, ganyan na yan. Hindi lumalaki. Tapos yung iba kinain ng ano, ng usa. Siyadi usa. Pinakain nila. Ito, namatay na. Oh my goodness. Hintay na. Kasi pag ulan, hindi sila nag-usa. Hindi siya nababasa mga friend. Kaya hindi na ano. Kaya hindi tumutubo. Ayan. Diba? Ito namatay na. Think ano. Water. Need water. Kuha tayo ng water. Ito po iba. Ang hangin po mga friend. Ayan po. Malalaki na. 4 years na yan mga friend. Yan. Ito na, tumbal. Tumbal yun. Wala naman akong guantes. Matinik ako. Ay, nako. Dain na naman damo. Tanggalin po natin to. Madali lang naman ito tanggalin. Aray ko.
naman. Katatanggal ko lang itong mga to. Meron na naman. Bilis umaba. Ang bilis umaba mga friend. Aray ko. Tanggalin po natin itong mga damo. Walang ulamin ko. Ay, ano kakainin ko? Ikot ng mundo. Tingnan natin baka meron dun. Minsan po may cactus dito tumutubo eh. Dali lang naman tanggalin itong ganitong damo. Tapos sa ibabaw lang ito. Yung isang klaseng damo, mahirap bunutin. Buti walang araw. Kung may araw, di ko ito bubunutin. Hello. Hello mga friend. Kumusta po kayo? Ingat-ingat po kayo palagi. Mga OFW, thank you po sa pag-view niyo ng aking video. Thank you po. Mga friend ko sa Hong Kong, sa Saudi, saan man sulok ng mundo daigdig, mga OFW, thank you po sa pag-view nyo ng aking video. Thank you po. Dati walang nanonood ng video ko. Ngayon meron na. Kahit pa paano. Ang content ko lang po, yung mga ginagawa ko lang po dito. Pag na-monetize na po ako ni YouTube, mag-iisip ako ng anong content maganda. Sana ma-monetize na ako ni YouTube. Sakit ang ilong ko. Wala yung mag-asawa dyan. Yung kapitbahay namin, wala sila. Pati yung aso nila wala. Hindi ko nadidinig. Ewan ko na si aso nila. Tapos dalo. Hindi ko alam. Kung may sakit yung asawa niya o ano. Hindi ko lang alam yung ano niya. Iba dito, hindi cellphone number. Hindi messenger. WhatsApp. Ano? WhatsApp ba yun? Ano ba yung tawag doon? Buti na lang madaling bunutin tong mga damo to. Nagbunot pa lang ako dito. Mahaba na naman. Bilis humaba.
wala akong makitang cactus ngayon dito. Dati, last year meron dito. Ngayon wala. Yan, lago na ng bulaklak. Habang naghihintay ako ng winawasin ko dun. Aray ko, may sugat ako sa tenga. Bigyan ko mami ang gamot pagkaligo. Pagod po ako mga friends. Hindi naman po ako marunong maglinis. Linis ano lang alam ko. Wari-wari. Wari-warang linis lang. Hindi ako katulad ng mga anak ko. Magaling sila maglinis. Lahat ng anak ko magaling maglinis ng bahay. Hindi katulad ng nanay nila. Walang alam. Ang alam ko lang po dati, maghanap ng kakainin nila. Pero yung paglilinis ng bahay, walang alam po si ating doon. Marunong din ako. Kaso, hindi ako naglilinis ng bahay namin. Ang naglilinis yung mga anak ko. Kasi, alam nila pagod na yung nanay nila. Mababait po yung anak ko. Marunong po sila sa buhay. Hindi po sila katulad ng ibang bata na pag pinakain mo kung anong bigay mong pagkain, namimili. Yung mga anak ko po hindi. Kung ano ibigay kong ulam sa kanila, hindi sila nagreklamo. Ganun po ka pangunawa ang aking mga anak. Hindi sila namimili ng ulam. Kung anong bigay namin sa kanila, kakainin nila. Hindi katulad ng ibang bata kanila. Yun lang ang nakaya ng magulang nila. Mga galit pa. Yan lang ulam. Naku, yung mga anak ko, wala kang madidinig na gano'n. Kahit tigkakaparanggit lang sila. Wala kang madidinig na kahit salita sa mga anak ko. Wala kang maririnig na reklamo. Kahit nasa uniform, nag-aaral sila. Kahit luma yung uniform nila, okay lang. Hindi nag-aano yung mga anak ko, hindi nagdidiman. Hindi sila nag-aano sa akin. Mama, ito na naman uniform namin. Hindi sila nagaganon. Hindi po sila nagre-reklamo. Kung ano lang makaya ng nanay nila, okay sa kanila yun. Alam naman nila na ang hirap. Alam naman ng mga anak mo paano hirap ng magulang nila. Paano po. Minsan nga po kasama ko silang ngayon. Kami ng gabi. Pag-iintay sa Bombay, magre-renew kami. Naabot kami ng gabi sa bahay ng Bombay. Kasi hindi pa umuwi. Inihintay pa namin. Hirap ang buhay namin. Pero wala ako nadinig sa mga anak ko na nagreklamo na. Ano ba yan, ma? Sila pa tumutulong sa akin kung paano nila ako matutulungan. Gumagawa sila ng paraan kung paano sa amin sila makakatulong. Ganong pagbabait ang aking mga anak. Kaya mahal na mahal ko yung mga anak ko. Hindi sila reklamador. Hindi sila naghahanap ng kung ano maibigay namin. Tuwan-tuwa nga yung mga puno. Sabi niyo mga pinaglitan ng mga pamangkin ng asawa ko. Hindi naman po lumang-luma. Sa amin po binibigay ng kapatid niyo.
Alam niyo po, tuwan-tuwa yung mga anak ko. Napanlalakad pa ng mga anak ko yun. Yung mga damit na binibigay ng kapatid ng asawa ko. Yung maraming naitulong sa amin. Kapatid ng asawa ko. Yan. Yung maliliit yung mga anak ko. Tuwan-tuwa yung mga anak ko. Pag yung mga damit na bagong bigay yung tita nila. Tuwan-tuwa sila. Kahit luma po yan. Hindi nagrereklamo yung mga anak ko. Napakaswerte po namin sa mga anak. Dahil nagkaroon kami ng anak na hindi mareklamo. Magkahanap pa sila na maitutulong sa amin. Ganun po kababait ang aking mga anak. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Alam naman po nila. Lahat ginawa ko para mabuhay kami. Kahit na magkanda utang-utang ako, kahit minumura ako ng pinagkakautangan ko, kahit hindi na maganda yung sinasabi sa akin, sige pa rin ako ng utang para lang sa ikabubuhay ng aking mga anak. Ay, hindi po nakakahiyang mangutang. Wala po tayong dapat kahiya na nangungutang tayo. Basta babayaran lang. Mahirap po maging mahirap. Napakahirap. Lalo pagka ikaw nangangailangan. Tapos hindi ka pa utangin. Lalo kung kamag-anak mo. Napakasakit po sa puso. Umiiyak po ako. Pag hindi ako napautang, umiiyak na lang po ako. Iiyak ako. Dadasal sa Panginoon. Tapos na natin aking washing doon. Dati dito meron. Ngayon wala. Naghahanap ako ng cactus. Minsan po kasi may ligaw dito mga cactus. Ngayon wala. Ayun ko bakit wala. Tapos ko na lang yan. Anuhin. Tingnan natin kung merong mail. Aray ko. Pagod po. Ang hirap mo. Kanina ito isa. Cynthia. Merry month of May. Pagod, Lord. Ang hirap mabuhay sa mundo. Tapo muna po ako dito. Pagod po ako. Hello po. Nangyari si ate.
Mga kasenyor, ingat po tayo sa ating kalusugan. Mahirap po magkasakit, may pera, wala, lalo ko walang pera. Mga kabataan, mag-aral kayo mabuti, mahalin yung magulang nyo, maging masunurin sa magulang. Pag kayo mapagmahal sa magulang, masunurin. Maraming biyayang bibigay sa inyong Panginoon. Totoo po yun. Ingat po kayo palagi. Love you all. God bless always. Sana lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Ingat-ingat po tayo. Mga kasenyor, ingat po tayo palagi. Ay, pagod po ako. Ingat po tayo palagi. God bless always. See you tomorrow. Love you all. Paka-subscribe niyo po si Ateng Dolores Tupas. Thank you po sa nag-subscribe po sa akin ngayon. Araw na to sa pag-live ko. Thank you po sa pag-subscribe niyo sa akin. Maraming salamat. Thank you po sa inyo, sa mga bago kong friend, bagong subscriber ko, sa mga dati kong subscriber. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po mga friend. I love you all. God bless always. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat po tayo palagi. Ang Panginoon na lang po ang gaganti sa inyo mga kabutihang binibigay niyo po sa akin. Maraming salamat po. Thank you po. I love you all. God bless always. See you tomorrow. Bye-bye.